Ngayon mga kaibigan ay papaliguan ko ang mga alaga kong aso. Kahit once a week ko silang pinapaliguan, ay takot pa rin silang maligo. Ewan ko kung ganun din ang mga aso ninyo. Panoorin nyo kung paano ko sila papaliguan. Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Marlies Aharol. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Unang-una ay magpapakulo muna ako ng tubig. Takot kasi silang maligo dahil sa malamig na tubig. Ganon din tayong mga tao, di ba? Pero hindi ako ha. Naliligo talaga ako everyday. Pwera lang kung may sakit ako. O kaya ito, hihintayin ko muna ang kumulo ang tubig. Habang ako'y nagpapakulo, ihahanda ko rin ang kanilang mga tuwalya. Siyempre may tuwalya din sila para pamunas pagkatapos nilang maligo. Kapag kulo na ang tubig, ihahalo natin ito sa isang timbang may tubig galing sa gripo. Na-estimate ko na ito, isang takore ng kumukulong tubig sa ganito kalaking timba. Maligamgam na tubig ang kalabasan nito. Hihintayin ko munang mapuno ang timba para magkasya sa isang aso. Ito naman ang shampoo nila. Nirefill ko lang dito sa lagayan ng alkohol. Nabili ko nga pala ito sa Shopee. Shampoo may Madre de Cacao na para talaga sa mga aso. Ito, lumapit na. Siya si Bitoy. Alam niyang siya ang uunahin ko. Good boy, Bitoy ni Mama. Si Bitoy nga pala ang pinaka-special sa lahat ng mga aso ko kasi may kapansanan siya. Kaya love na love ko to. Bitoy, love ni Mama. Nakita niyo ba? Isa lang ang mata niya. Ganyan siya noong siya'y isinilang ni Nicola, ang na-rescue kong aso. Umpisahan na natin kasi ang dami ko pang papaligo ang aso. Sa pagpapaligo, hindi ko sila bibiglain para hindi matakot. Dahan-dahan lang at simulan sa kanilang mukha katulad nito. Para bang hilamusan ang kanilang mukha, sabay haplos para matanggal ang tubig. Then shampoo. Ganito lang ang ginagawa ko sa kanila. Basain, lagyan ng shampoo at kuskusin ang balahibo ng paulit-ulit. Nang sa ganon ay matanggal ang duming kumakapit. Pagkatapos mag-shampoo, syempre banlawan ang bahaging may shampoo. Pagkatapos dito naman sa bandang likuran at mga paa. Ganun pa rin ang proseso. Basain ng tubig gamit ang kamay para hindi sila mabigla. Tapos, shampoohan. Matapos mag-shampoo, dahan-dahang banlawan. Paulit-ulit lang ang ginagawa ko hanggang mapaliguan ko ang buong katawan. Mula ulo hanggang buntot. 2 beses ko itong ginagawa upang maging malinis ang katawan ng aso. O parang nagustuhan na rin ni Bitoy ang pagpapaligo ko sa kanya. 'Di ba, Bitoy? Ngayong nabanlawan ko na ang buong katawan, pinipiga ko ng bahagya ang mga paa upang matanggal ang tubig na sumisipsip sa mga balahibo nito. O, tapos nang maligo si Bitoy, pupunasan ko na siya ng tuwalya. Sarap sa pakiramdam, Toy, no? Huwag nang matakot sa tubig, Toy. Hindi masyadong natatakot si Bitoy sa tubig, lalo na't maligamgam ito. Very good, Toy. Punasan natin ng maayos kasi pagulong-gulong to sa lupa kapag medyo basa pa. Oh, wapo na si Bitoy. Fresh na ang pakiramdam. Ito naman ang next, si Lulu na malikot. 6 months na si Lulu, ngunit hindi pa rin siya lumalaki. Oops, huwag matakot. Katulad ng ginawa ko kay Bitoy, basain ko ng bahagya ang kaniyang mukha, sabay haplos. Then shampoo, katulad nito. Nanggigigil talaga ako kay Lulu kasi malikot tong asong to. Katulad ng ginawa ko kay Bitoy, ganun din ang gagawin ko kay Lulu. Basain, lagyan ng shampoo at kuskusin ang balahibo ng paulit-ulit. Nang sa ganon, ay matanggal ang duming kumakapit. The same procedure pa rin, basain, shampoohan, kuskusin at banlawan. 2 beses pa rin hanggang matapos.
Tapos na rin si Lulu. Punas time na. Punas-punas sa buong katawan upang matuyo. Sarap maligo, no? O, pwede ka nang umalis. Sunod naman si Kiwi. Siya ang isa sa mga unang anak ni Nicola. Medyo malaki at takot sa tubig. Nako, medyo matagal matapos to. Behave, Kiwi, ha? Basain muna natin ang mukha. Kailangang sarado ang gripo kasi tatakbo to kapag nakitang umaagos ang gripo. Pangatlong takori ng pinakuloang tubig na ang gagamitin ko sa kanya. Basain ang kamay, shampoo, kuskusin at haplusin para magustuhan niya. Parang minamasahe ba, dahan-dahan, hanggang mapaliguan ang buong katawan. Basta repeat the procedure lang sa bawat aso. Kung ano yung ginawa ko kay Bitoy, ganon din ang ginagawa ko sa lahat ng mga aso ko upang sila'y mapaliguan. Basta tandaan, kailangang mapakulo talaga ng tubig na ihalo sa tubig mula sa gripo upang hindi sila lalamigin at huwag kalimutan. Hilamos muna sa mukha, sabay haplos. Huwag silang biglain. Pagkatapos maligo, huwag kalimutang punasan ng tuwalya. O kung may pet dryer kayo, mas mabuti. Ito naman si Tina, kapatid ni Bitoy. Papaliguan din natin siya simula ulo hanggang buntot. Ito naman si Lucy, kapatid siya ni Kiwi. Medyo malaki din to. Dapat din tong paliguan kasi mabilis tong madumihan dahil puti ang kulay niya. Gagawin din natin ang ginawa natin sa ibang aso ko. Sisimulan din natin sa mukha hanggang sa buntot. Banlawan pagkatapos at punasan. Siyempre, paliguan din natin si Lily. Pang-anim na to. O, diba? Marami, no? Ganito ang ginagawa ko every weekend. Hindi biro ang mag-alaga ng aso. Malaking responsibilidad. Pero okay lang. Masaya naman ako sa kanila. Natatanggal ang stress ko galing sa work pag nakita ko sila. Si Lily nga pala ang nanay ni Lulu, yung maliit ang mukha. By the way, shout out nga pala sa mga grade 4 masigasig. Alam kong kilala ninyo ang mga aso ko. Panghuli na to. Siya si Tiny. May 4 na tuta na dumidede si Tiny, kaya medyo payat siya. The same procedure pa rin, basain, shampoohan, kuskusin at banlawan. 2 bisis pa rin hanggang matapos. Punas time na. Punas-punas sa buong katawan upang matuyo. Sarap maligo, no? O, pwede ka nang umalis. Thank you for watching!